Hello po mga farmers, welcome back dito sa muntik nating channel. At for today's video mga farmers, update ko kayo sa ating mga tanim. Dahil mga nakaraan, sobrang natin busy, hindi tayo nakapag-update. Ito na nga pala mga farmers yung ating sitaw. Harvest po tayo ngayon. At update ko rin kayo sa ating ampalaya. Ito po ay naka 17 pitas na po. At medyo ano lang mga ka-farmers, may dilaw na yung ampalaya natin. Ito yung pinaka ano niya, yung pinakakatawan niya dumidilaw na, pero marami pa rin bunga siya. Ito okay pa itong taas mga ka-farmers, maganda pa po. As expected, pag po umabot na ng ganong pitasan, sadyang ganon na mangyayari, didilaw na nga ito. At kung mapapansin nyo mga farmers, medyo matigas na yung lupa, dididig tayo. Tigas na oh. Kauwi ko nga lang pala galing sa trabaho ko sa Antipolo po, at ngayon ay nagbisita ako ng aking mga halaman, itong ating mga tanim na ampalaya. Parang wala na masyadong pasunod. Sayang to, ang laki. Kaya mag-aano tayo, babagsak ulit tayo ng abono para gumanda uli ang bunga ng ating ampalaya. Okay pa ito mga farmers, makaka-harvest pa tayo dito, maganda-ganda. Bali, malinis na nga pala ito mga farmers. Nagpa-grass cutter na ako nung nakaraan. And pinag-grass cutter ko na yung pinaka-gitna niya para maganda magpitas, malinis. Kaya ito na lang damo sa puno ang natitira. At ang gagawin natin, i-ano natin to, i-spray natin ang pamatay damo. Ayan po ang ating, ito po ang ating ampalaya. Madilaw na, matanda na talaga yung ampalaya natin. Ito nga pala ay, itong gitnang ito mga farmers, tinanim ko ito ay May pa po ito tinanim. Sa ring kabila ay June po are. Tapos yung pinakadulo, yun po July. Yun yung bata pa. Pero pag ganito pong staggered yung planting natin, pag po na-edad yung una, nasabay na po yung huli. Ganun po ang nangyayari. Kaya as much as possible, dapat po ang tanim natin ay sabay-sabay. Kaso nung time na yun, hindi ko yun nagawa. Pero salamat naman kay Lord at tumama po tayo sa ampalaya. Kahapon nga pala nag-harvest kami. At nakapitas po kami ng 600 plus na gold. Tapos yung segunda po nandini pa sa bahay, hindi pa po namin naayos. Bali pang benta na yun sa ating mga suki sa palengke. Sayang to. Palabasa po ang harvest ng ampalaya ito ay gabi. Kaya madaming tira. Ayo. Sayang. Papasadahan ko ito mamaya ng pitas. At pihadong madami pang makukuha dito. Yung mga nakadaan nakarang araw mga farmers, sobrang gubat nitong area na to. Pero ngayon ay napakaganda na malinis. Tigang na yung ampalaya natin. Talaga pong tigang na yung ampalaya natin, kaya dapat talaga tayo makapagdilig niya. Dahil pag hindi natin ito nadiligan, hindi ito lalaki yung mga bunga. Maganda pa talaga itong huli kong tanim. Ay. Pero itong pagit na talaga, napangit na.
Tapos ito naman mga farmers mga ating tanim na sili. Pakita ko rin sa inyo yung tanim natin na sili. Mahal na po ang sili ngayon mga farmers, nagna 900 na po per bundle. Kaya ito, pinapakultivate natin yung tanim natin ng sili. Maganda na po ng ating sili, may mga bunga na po mga farmers. Ayan. Tigas na din talaga ang lupa. Ito po ay mahigit ng 1 buwan sili na ito. Ayan, kung makikita nyo. Ang ganda na ng bunga. May mga bunga na din siya. Tapos ito naman ang ating sitaw, kalbo na. Wala na halos ang dahon pero ayos pa rin po mga farmers, madami pa rin bunga. At ngayon nga magpipitas kami ng sili. Ay hindi pala sili, ampalaya. Pipitas kami ng ampalaya. Ito po yung kanay ko na variety. Maganda pala ito kaysa dun sa isa. Yung isa kong tanim Cheetah yun, yung Patriot. Ito, Patriot ito. Mahina. Hindi pala ito obra sa kanay ko. Sinubukan ko lang naman ito. Sabi ng iba, ayos din daw ito. Pero sa palagay ko, hindi over sa kanay ko ito. Mas maganda po yung kanay ko na variety. At ngayon nga mga farmers, ako po ay nagpapa-cultivate ng ating silihan. Ayan. Pinapahukay ko po yung gilid para po maganda. Pinapatamba ko po yan. Para po makagalaw ng ayos ang ugat ng ating sili. Yan po ang aking ginagawa. Pinapagawa ko dito po sa aking worker. Wala po kasi akong makinarya tsaka kalabaw, kaya mano-mano na lamang yung aming pagkukultivate. Pero ayos naman po mga farmers, maganda naman na resulta nito. Pagkatapos niya itong mag-cultivate, isprayan ko ito ng pamatay damo para ito po ay mamatay ang mga damo. Ganda na po ng siling ito mga farmers. Merienda ka muna. Andun merienda sa jug. Ito mga farmers, ang ating sitaw na kalbo na. Pero napakaganda ng presyo. 1,000 po per bundle ang sitaw ngayon. Sarap po magbenta ng mga halaman ngayon, mga gulay. Nakikita niyo mga farmers, daming bunga. Daming bunga nitong sitaw kahit kalbo na. A few moments later. Ito na pala yung update sa sitaw natin. Hindi ko na matandaan kung anong edad na ba itong sitaw na ito eh. Pero kalbo na, pero talagang nagbibigay pa rin ng maraming bunga. At ngayon nga ay kami magpipitas ng sitaw. Yun, may ibon pa. Ito
Salamat po talaga Lord sa biyaya. Galante variety po ito. Dami rin pala mamunga nito. Pero mabinta pong sitaw sa tanawan po ay yung green. Yan po ang mabinta. Yan po mga farmers sa ating halaman. Ito po mga ka-farmers ang aming napitas na sitaw. Meron nga pala kami mga bahaw dito at hindi na-deliver ng isang araw. Ihahalo na lang namin. Pero okay pa naman po. Yan po lahat. Kasi ito may simi pa hanggang palaya. Mabandalin pa rin namin ito. Pan-deliver bukas. So yun po ang update sa ating mga tanim mga ka-farmers. At kung bago lang kayo sa aking munting channel, don't forget to like, share, and subscribe para po lagi po kayong updated sa ating mga future uploads dito po sa ating mga tanim na gulay. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat. Happy farming po.